Mga kapatid, bago tayo manalangin, hayaan muna natin ang ating puso na makinig sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, ipinahayag ni Santiago, ikumpisal ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kung titingnan natin ng mabilis, parang simple lang ang utos na ito. Pero kapag binusisi natin, napakalalim pala ng paanyaya ng Diyos dito. Una, sinasabi, ikumpisal ninyo ang inyong mga kasalanan. Ang pagkukumpisal ay tanda ng pagpapakumbaba. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magtago ng ating kahinaan at kasalanan. Hindi tayo tinawag para magkunwari na laging maayos ang lahat. Kapag itinago natin ang ating pagkukulang, mas lalo itong lumalago sa dilim. Pero kapag inilalapit natin sa liwanag, lalo na sa mga kapatid na mapagkakatiwalaan, doon nagsisimula ang tunay na kagalingan. Hindi lamang kagalingang emosyonal, kundi pagbabalik loob at espiritual na kalayaan. Sabi pa sa talata, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ibig sabihin, ang panalangin ay hindi lang personal, kundi para sa kapakanan ng iba. Ang panalangin ay pagmamahal na ibinabahagi. Kapag ipinapanalangin natin ang isa't isa, para tayong nagdadala ng bigat ng ating kapatid sa harap ng Diyos, doon pumapasok ang kapangyarihan ng sama-samang panalangin. At nagtapos ang talata sa matapang na pahayag, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Dito tayo madalas napapaisip, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging matuwid? Ibig bang sabihin ay kailangan ng maging perpekto, hindi na dapat nagkakamali? Hindi mga kapatid, ang tunay na katuwiran ay hindi galing sa atin, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagiging matuwid ay hindi nakikita sa panlabas na gawa, kundi sa panloob na puso na sumusuko at lumalakad kasama ng Espiritu ng Diyos. Ano ang itinuturo sa atin ng talatang ito tungkol sa panalangin? Una, ang ating panalangin ay dapat taos-puso. Hindi ito dapat paulit-ulit na walang damdamin, kundi dapat nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Naririnig ng Diyos hindi lang ang mga salita sa ating bibig, kundi ang daing ng ating kaluluwa. Pangalawa, ang ating panalangin ay dapat tuloy-tuloy, hindi lang paminsan-minsan kapag may kailangan tayo. Sabi ng Biblia, manalangin kayo ng walang patid. Katulad ng paghinga para sa ating katawan, ganun din kahalaga ang panalangin para sa ating espiritu. Kahit hindi agad nakikita ang sagot, kahit tila tahimik ang langit, patuloy lang nakikinig ang Diyos, hindi siya nahuhuli at hindi siya nakakalimot. Pangatlo, ang panalangin ay pinakamakapangyarihan kapag galing sa pusong nagsisikap mamuhay ng matuwid. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, maalala rin natin ang Nehemias chapter 8 verse 10, huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan na mula sa Panginoon ang inyong kalakasan. Napakalalim ng paalalang ito, ang kagalakan ng Diyos ang nagbibigay ng lakas. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon, kundi sa pagkilala na siya ay kasama natin. Kaya kahit may luha sa mata, maaari pa ring may kagalakan sa puso dahil si Kristo ang ating pag-asa. Kaya kapag nananalangin tayo, gawin natin ito ng may kagalakan, may pag-asa at may pananampalataya. Kahit nasa panahon ng paghihintay, magtiwala tayo na ang Diyos ay kumikilos. Sabi naman sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon
ay magkakaroon ng panibagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi kawalan ng aksyon. Ito ay aktibong pagtitiwala. Sa panahon ng paghihintay, doon lumalalim ang ating pananampalataya at doon tayo pinapalakas ng Diyos. Hindi lang sa pagbabago ng sitwasyon, kundi sa pagbabago ng ating puso. Mga kapatid, hindi natin kailangang maging perpekto para marinig ang ating panalangin. Ang kailangan lamang ay maging tapat, maging matiyaga, at maging handang sumuko sa Diyos. Tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Si Jesus ang ating lakas, ang banal na Espiritu ang ating gabay, at ang salita ng Diyos ang ating sandata. Ngayon mga kapatid, samahan ninyo ako sa panalangin. Ama naming mapagmahal at mahabagin, salamat sa regalo ng panibagong araw. Salamat sa mga biyayang patuloy ninyong ibinubuhos. Salamat dahil ang bawat umaga ay may bagong pag-asa at bagong pagkakataon mula sa inyo. Ngayon ay lumalapit ako sa inyo, dalhin ninyo ang liwanag sa bawat sulok ng aking puso. Hugasan ninyo ako sa lahat ng hindi kaaya-aya sa inyo. Gawin ninyo akong daluyan ng katuwiran. Panginoon, tulungan ninyo ako na laging manalangin ng may katapatan. Ayokong maging hungkag ang aking panalangin. Nais kong bawat salita ay galing sa puso na tunay na nagsusumamo sa inyo. Naway, ang aking kaluluwa ay laging manabik sa inyo higit pa sa lahat. Panginoon, turuan ninyo akong maging matiyaga sa panalangin. Kapag matagal dumating ang sagot, bigyan ninyo ako ng lakas na magpatuloy. Kahit tila tahimik, alam kong hindi ninyo ako pinababayaan. Alam kong kayo ay tapat at tumpak sa tamang oras. Espiritu Santo, akayin ninyo ako sa bawat hakbang. Turuan ninyo akong makinig sa inyong tinig. Maging sensitibo ako sa inyong udyok at laging sumunod sa inyong kalooban. Sa maliliit na desisyon at sa malalaking pasya, naway lagi akong nakaayon sa inyong plano. At ngayon, Panginoon, pinapaalala ninyo na ang kagalakan na mula sa inyo ang aking lakas. Hindi ko kailangang hintayin na maging maayos ang lahat bago ako maging masaya. Maaari akong magalak kahit nasa gitna ng problema dahil alam kong kayo ay kasama ko at walang makapaghihiwalay sa inyong pag-ibig. Kaya ngayon, itinatakwil ko ang takot. Hindi ako alipin ng pangamba, hindi ako bihag ng kahihiyan. Ako ay anak ng Diyos. Tinawag ninyo akong pinili. Tinawag ninyo akong minamahal. Tinubos ninyo ako sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya't naglalakad ako sa tagumpay at hindi sa pagkatalo. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag ko ang kapayapaan sa aking isipan, kagalingan sa aking katawan, pag-asa sa aking puso, at kalakasan sa aking kaluluwa. Inaangkin ko ang mga pangako ninyo. Kayo ang Diyos na tapat magpakailanman. Panginoon, tulungan ninyo akong manatili sa makitid na daan. Huwag akong pumayag na malihis. Bantayan ninyo ang aking puso laban sa tukso. Nais kong ang aking buhay ay maging kasangkapan ng pag-ibig at katotohanan. At ngayon, Ama, sa bawat bahagi ng aking pagkatao na may sugat o pagdududa, dumaloy nawa ang inyong kapayapaan. Palitan ninyo ng pananampalataya ang aking mga pangamba. Buhayin ninyo muli ang apoy ng pag-asa sa aking puso. At sa lahat ng ito, itinataas ko ang inyong pangalan, Jesus. Salamat dahil narinig ninyo ang panalangin ko. Lahat ng papuri at karangalan ay para lamang sa inyo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen.
Mga kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyo, maaari ninyong i-type ang Amen bilang tanda ng inyong pananampalataya. Idinadalangin ko na lahat ng pagpapalang binanggit ay dumaloy sa inyong buhay ngayon sa pangalan ni Jesus. At kung mayroon kayong espesyal na kahilingan, isulat ninyo sa komento at ipapanalangin namin kayo. Pagpalain kayo ng Diyos. At bago ninyo tapusin ang video na ito, hinihiling ko na isubscribe ninyo ang channel na ito, i-like at i-share upang mas marami pa ang maabot ng umagang panalangin na ito.